Masyadong kampante sa kalye, maging alerto at mapagmasid. Alamin ang mga pangyayari. At ang mga pwedeng mangyari dito sa Presinto 5, ang inyong kasangga sa lansangan. Kung gusto niyo, pumunta niyo rito si Robin Padilla para mapatunayan ko na kamag-anak ko siya. Bago ka lang sumikat, ako gumawa sa'yo. Presinto 5. Nakita ko na lang siya patay na dyan. Presinto 5. Ang mga naka-blatter ngayong gabi sa Presinto 5. Notorious na grupong tumira sa isang pulis, bulagta lahat sa isang shootout sa Calamba, Laguna. 5 miyembro, patay. Lalaking tumangging magtulak ng droga, tinangka umunong itumba ng mga korap na pulis sa QC. Binababi nila mga uniforme nila. At ang pulis na nanakot ng karibal na barbecuehan. Pag di mo tanggalin, babarilin kita, papatayin kita. Tampok din ang karambolan ng 11 sasakyan sa C5. Isang sakay ng motor, patay. At ang driver ng 10-wheeler truck na naipit matapos bumangga sa isang dump truck. Naka-blatter din na magkaiwalay na pagpatay sa 2 negosyante. Ang isa, nakunan pa ng CCTV sa kanto ng Timog at Tomas Morato Avenue sa QC. At ang isa, binaril sa palengke ng Pasay habang naghintay ng delivery ng manok. Buntis sa dagat-dagatan Caloocan. Totoo nga kayang nagpakamatay? Sa mukha niya, sa bibig niya, may mula ko dito. At ang lalaki nagtangka mag-suicide sa flyover sa Meralco Avenue. Nakapo kami kaya pinacheck po namin sa bank security. Wala naman pong humahabol. Kung may mga sindikatong hawak ang Metro Manila, may mga grupo namang tulad ng JR Castillo na teritoryo ang mga probinsya sa Katimugan. Hijacking, robbery, hold up ang kanilang racket. Matagal na silang wanted pero hindi inaasahan ng mga pulis na sa isang checkpoint lang pala sila magpapang-abot. Sa mga kuhang ito, makikita ang mga duguang bangkay ng 2 lalaki sa gilid ng isang AUV sa Calamba, Laguna, Nobyembre 12. Ang 3 pa nilang kasama, nakahandusay naman sa kabilang bahagi ng sasakyan. Ayon sa Laguna PNP, miyembro ang mga lalaki ng JR Castillo Group at napatay matapos makaengkwentro ng mga pulis. Sangkot daw ang mga lalaki sa mga insidente ng hijacking, robbery hold-up at pagpatay. Base sa investigasyon, pinara ng mga pulis ang sasakyan ng grupo sa Barangay Lecheria. Pero sa halip na huminto, dumiretso at nagpaputok daw ang mga ito. Naisugod pa ang isa sa mga sospek sa ospital pero namatay din. Dead on the spot naman ang 5. Kasama na ang leader ng grupo na si Nestor Banog Jr. Nakilala rin sa mga alias na JR Banog, JR Castillo at JR Reyes. Notorious daw ang grupo sa mga lalawigan ng Batangas, Laguna at Quezon. These are the group that were involved in the killing of one of our officers in Santa Cruz, assigned in Cabuyao, in the name of Inspector Criste. Nakuha mula sa mga salarin ang matataas na kalibre ng baril at ilang sketch na mga posible nilang target. Kasama na rito ang sketch ng kinaroroonan ng bahay ni Calamba Mayor Joaquin Chipeco. This is part of our effort to curb and neutralize this armed group. Sa pagtanggi niyang magbenta ng 1 kilo ng shabu, buhay ang muntik nang naging kabayaran ni Romel. Ang nakakadismaya, ang nag-alok umanong magbenta ng droga, 5 pulis QC. Nang hindi pumayag si Romel, dinala raw siya sa isang madilim na kalye, ginulpi at sunod-sunod na pinaputukan. Bakas pa ang mga tama ng baril sa leeg, braso, balikat at likuran ni Romel nang pumunta sa Commission on Human Rights Nobyembre 13. Ayon kay Romel, tinangka siyang isalvage ng 5 pulis QC nitong Nobyembre 4. Pinampad po ako ng isang pulis. Hanggang sa hindi ko alam, tumawag na pala ng mobile, sinakay ako. Inimbitahan ako sa presinto, sumama ako ng maayos. Dinala raw siya ng mga pulis sa madilim na lugar sa UP kung saan siya binugbog at binaril. Hindi ako dinala sa presinto. Sa gilid-gilid na, sa dilim, pinarada yung mobile. Binababi nila mga uniforme nila. Mabuti na lang at may nakakita sa dugo ang biktima at nadala siya sa ospital. Pinangalanan ni Romel ang mga pulis na sina PO1 Mando Rivera, PO1 Jomar Jojo Torrefiel, isang PO1 Agon, PO1 Laroy at PO3 Dunao. Hinala niya ang pagtanggi niyang magbenta ng 1 kilong droga ang dahilan kaya siya binalak itumba ng mga pulis. Kinondena ng Commission on Human Rights ang pangyayari. Karumal-dumal naman ito.
kung sila nga talaga, dahil it's under the nose of Malacanang, under the nose of the Philippine National Police. Ayon sa hepe ng Station 9 ng QCPD, mga taga-Presinto 9 nga ang rumesponde sa kaso ni Romen. Pero kung pagbabasehan ang salaysay nito sa spot report, hindi mga pulis kundi isang Jomar o Jojo at dalawa pa ang nagtangkang pumatay sa kanya. Yun nga pinagtataka namin Dahil kinonvince pa ng aming investigador na pagka gumaling na siya, kaya na niyang magkwento ng kanyang ma-account yung mga pangyayari, ay bumalik siya dito. Medyo puzzle sa amin yung ginawa niya. Lumalabas din daw na hindi taga Station 9 ang maitinuturong pulis ni Romel. Iniimbestigahan ng pamunuan ng QCPD ang insidente. Malakas ang benta ng barbecue ni Arman Umapa sa Paco, Manila. Ang problema, kakumpetensya niya ng pwesto ang isang pulis. Dahil mas masarap ang tinda ni Arman, nababawasan nga naman ang kita ni Sir. Pero imbis na pag-aralan ang timpla ng karibal, simpleng dahas ang ginamit ng pulis. Sa kalaboso, idiniretso si PO2 Hegino Polanes at ang kaibigan nitong si Ernie Sagrada Nobyembre 12. Arestado ang dalawa matapos umanong takutin si Arman Umapas. Ang dahilan, ang kanilang kompetisyon sa pagtitinda ng barbecue sa Paco, Maynila. Kwento ni Umapas, sinugod siya ng pulis at kasama nito sa kanyang bahay. May bit-bit daw na baril ang dalawa. Bubunot ng baril. Tinatakot ako lahat. Sabi niya, tanggalin mo ang tindahan mo. Pag di mo tanggalin, babarilin kita, papatayin kita. Mabilis na nakaresponde ang mga pulis at kagawad ng barangay kaya hindi nakalayo ang mga sospek. Parang patakbo siya nung una. Kasi nga, tatakas ata. Hindi naman alam, biglang tatakas ata Sabi po namin na bakit may dala kang baril? Nagpakita po ng ID. Pulis daw. Medyo nag-ano yung pulis namin, parang nagduda. Matipid naman ang sagot ng mga sospek sa akusasyon. Nakiusap lang po ako, sir. Sir, never comment, sir. Wala pa akong comment, sir. Hinala ng mga otoridad, lasing ang sospek ng sugurin si Umapas. Nakumpiska sa mga sospek ang isang M16 rifle at 9mm na baril na ginamit sa pananakot. Naharap sa kasong grave threat sina Polanes at Sagrada. Posible ring matanggal sa serbisyo si Polanes na miyembro pala ng Special Action Force. Susunod, ang karambola ng labing-isang sasakyan sa C5. Di masama ang asawa ko para patayin nila ng ganyan. At ang pagpatay ng dalawang negosyante sa magkahiwalay na insidente. Nawala ka kalaban naman.